Good morning guys. Welcome to JCJ series. Nagpabalik ako upang ipakita sa inyo yung mga bagong coins na nadagdag sa collection ko. Pero bago yan, pakipindot lang po ang subscribe button at pakilike nyo na rin po. Guys, eto nga, nagkaroon ng bidding sa isang friend natin sa social media. So, nag-join tayo doon para makibid para sa mga coins na magugustuhan ko. Ayan, 2 nights nga nagkaroon ng bidding and marami naman akong napanalunan sa bidding. May mahal, meron ding mababa lang yung presyo. And also guys, meron din akong mga coins na binili na kasama na rin dito sa i-deliver natin na 2 package. Buksan na natin para makita nyo kung ano yung mga napanalunan ko sa bidding. Ito guys, ipakita ko sa inyo na bukod sa napanalunan ko sa bidding, may mga seller na nagbibigay ng mga freebies. Kaya aside sa napanalunan ko sa bidding, meron pa akong mga freebies kagaya nito. Yung 50 peso na coin na commemorative coin ni Pope Francis, at ito naman halos uncirculated na piso noong 1974, at may kasama pa siya na Australian dollar. Ito 1943 siya. Iisa-isain ko rin naman to na ilalagay sa YouTube para at least magkaroon kayo ng idea kung anong year yan, kung magkano yan. Kagaya nito, USPA ito na 10 centavos. Silver coin din to, 1917. Previous lang yan. Medyo galante kasi yung aking nasalihan na nagpapabid, kaya marami kong freebies. Ito pa ang isa, yung People Power Revolution commemorative coin. Ayan, libre din yan. So dito nakalagay yung mga napanalunan ko sa bidding. Buksan natin. Kung mapapansin nyo, pang ilang balot na to. Ganyan talaga kapag nagpa-package or nagpapadeliver yung mga seller, sinisecure nila yung items kasi mga coins yan, so maliliit lang yan, hindi mo mapapansin kung may nalaglag or may nabawas dun sa coin. Kaya talagang ilang balot ang ginagawa nila para hindi magkulang yung mga order ng tao. Eto, may freebies pa rin pala, semi-rare 1999 na 5 peso coin. Talagang galante yung aking napagbidan. Ito, 2 5 peso din to, may octagon yung isa. Tapos ito naman ay USPI. So ewan ko, baka nalaglag lang yan dito. Check ko kung previous din siya. Guys, sa previous pa lang busog na tayo. Kung collector ka at nabigyan ka ng isang freebies, napaka-thankful na ng pakiramdam. Kasi hindi mo na yun bibilin. Kahit isa lang. Hindi pala siya freebies, nalaglag pala siya dito. Makita nyo yung start bidding niya is nasa 100 pesos. So yan, usually kahit yung mga USP ay na 10 centavos, inaabot ng malaking halaga pag may mga bidder. Ito, 5 pesos tong dalawa na to. Minsan magsisimula ang bidding sa 50 pesos, tapos inaabot siya ng 300 hanggang 500 sa 10 centavo lang, lalo na kung hard to find or konti lang yung ginawa ng ganung coin. Ito, start bid nito is 100 pesos, pero ito inabot yata ito ng mga 350 kasi hindi lang naman ikaw ang bidder. Ito ay 1903 na 10 centavos. USPA siya, tapos silver din yung niya, composition niya.
Ito naman is another USPI coin. Silver din siya. Tapos ang year niya is 1913. So medyo mahirap na rin humanap ng mga ganyang year. Kaya kung may makita ka na nagpapabid, talagang sasali ka. So inabot din to ng 200. Lalo na ako guys, nagsisimula pa lang ako sa pagkukulit. Kaya halos lahat ng year wala pa ako. Ito namang isang to ay 20 centavos siya. So USPI din siya, silver. Pero ang year nito is 1907. Ayan, meron kasing mas malaking 20 centavos. Pero ito yung maliit na version. Ito namang susunod ay 10 centavos din to, pero 1920. Silver din siya. So nagsimula yung bidding niya sa 75 pesos. Ito namang isa ay nagsimula ito ng 100 pesos. Usually pag ganyan na yung simula, inaabot siya na hanggang 350 pesos yung isa. Minsan more than pa, dahil na depende sa taon at depende sa pangangailangan ng collector. Pag sasali kayo sa bidding, ang suggestion ko is ilista nyo kung ano yung mga kailangan yung coin, kung saan kayo magbibid. Kasi usually ang nangyayari, kagaya ko, ito 1940 naman pala itong isa na to. Kagaya ko, nagbid na ako sa 1903 na 10 centavos. Pero nung may lubas ulit na 1903, nakapagbid ako. Halos 3 times ako nakapagbid sa iisang year ng coin. Kasi akala ko wala pa ako noon, o hindi ko natandaan na nakakuha na pala ako nun sa bidding. Kasi yung bidding din kasi, hindi lang, kumari tonight may bidding, tomorrow night mayroon ulit. So nalimutan kong maglista, kaya nag-double yung aking mga coin na nakuha. Ito naman 5 centavo. Anong year to? 1930. Kasi hindi na ako nagdo-double year ng collection. Usually pag meron na akong isang year na ganon, hindi na ako kukuha ulit ng ganon. Siguro i-dispose ko na lang yung mga nag-double ko na year ng coin. Ito naman guys, ito ay silver coin din to, na may kasamang hindi silver, pero ano to, United States Liberty coins to. Commemorative din yata ito, pero mas mataas ang kuha ko dito. Ito inabot yata ito ng almost 1,500. Ipiflex ko din to sa aking social media account para at least makita nyo na may mga ganitong coin na nabibili sa market or nabibili sa ibang mga friends natin din sa social media. Actually parang mura ko na rin to nakuha dahil parang hindi sila interesado dito, kaya kinuha ko. Pero makita nyo yung ano niya, silver content niya is mataas naman, kasi 0.900% yung pagka silver niya, kaya panalo na rin. Tapos kompleto pa nga siya, meron siyang box tsaka itong COA niya. Ito ipakita ko sa inyo yung coins. Kaya nakakatuwa kasi dalawa yung coins sa lalagyan. Check ko lang dito kung alin yung silver at kung alin yung hindi. Ayan, may logo pa siya ng eagle. Buksan na natin. Ayos pa naman yung box niya. Teka, paano ba ito? Dito sa kabila. Ayan. Oh, napakaganda naman pala ng loob nito. Guys, itong fruit coin, huwag nyo itong bubuksan pag fruit yung coin, kasi sobrang niya, sensitive niya sa mga scratches. Kung ang suot ng gloves or kahit nga cotton na tela at
ipinunas nyo sa mga proof coin, may scratch pa rin siya. Kaya kung may alikabok man yan o dahil nabuksan nyo yung isang proof coin, hipan nyo na lang, huwag nyo nang tanggalin kasi madadamage nyo lang yung coin. Sayang naman. Yung isa guys, $1 yun. Ito namang isa ay $half. I think ito yung hindi ito silver, yung isa yung silver. Pero pareho siyang maganda. Halos hindi nyo na nga makikilala kung alin ang silver at hindi kasi yung condition niya is proof. Para kang nananalamin, di ba? After this, buksan naman natin yung isang package. Yun yung second bidding na sinalihan ko. Actually, yung bidding kasi minsan tumatagal ng 3 days bago sila mag-ship ng delivery. Tapos, na-receive ko na to dati pa. Pero ngayon ko lang na-flex kasi busy rin naman ako sa trabaho. Kaya yung delivery ng first bidding at saka ng second bidding, ngayon ko lang mabubuksan pareho. Ayan, nakita nyo yung mga previous ko. May semi-rare pa na 5 pesos. May octagon na 5 pesos. Kung magpo-focus ka din lang sa collection ng coin kapag wala kang trabaho, talagang hindi mo na maiisip yung problem mo kasi mag-e-enjoy ka rin sa mga malalaman mo regarding sa coins. Lalo na kung hawak mo na to, malilibang ka, masasearch mo yung mga details nito. Ayan guys, makikita nyo halos magpantay sa dami yung freebies dun sa nabid ko. Halos pareho din naman ang pagbili at pagbid. Ang kagandahan ng pagbibili ka, yung presyo na nakita mong nakapost, yun na yun. Pero kapag bidding kasi, marami kang competition dyan. Kung sino yung pinakamataas ang bid, sa kanya mapupunta yung coin. Minsan may jackpot din naman kapag walang bidder. Tapos type mo yung coin, ikaw lang nag-bid, hindi na siya tataas, pero bihira yun. Buksan na natin tong second package. Dito marami rin akong nabid dito. Tapos sinabi rin naman nung nagpadala nito na may mga previous din siyang inilagay dyan. Kaya jackpot talaga, sa previous lang busog na. Buksan na natin para makita nyo kung ano yung laman nito at kung ano yung mga coins na napunta sa akin. So gaya nga ng sinabi ko sa inyo, yung 1903 3 times kong nabid, yung 1907 ganun din. Kaya lesson learned, ililista ko dapat kung ano yung mga kailangan ko pang coin. At pagkatapos, pag nanalo na ako sa bidding, ililista ko rin kung ano yung napanalunan ko para hindi na madoble. Kasi isa lang talaga ang kailangan ko sa bawat tier ng coin. Hindi na ako nag-iipon ng madami kasi isa lang enough na. Ito guys, binubuksan natin yung second package. Makikita nyo, ito 1 peso to na silver coin. I think it's 1907 siguro to. Yes, 1907 nga, natatandaan ko to. So parang nakuha ko to mga 650 sa bidding. Siguro meron na rin sila kaya hindi na sila nag-bid. So jackpot na rin ako, hindi na tumaas yung presyo. Guys, ito naman 10 centavo to, 1903. So isa to sa nabili ko na 1903. Marami pa yan, nakatatlo ko yan. Guys, nakita niyo yung small package na yan, di ba? Madaming coins na ang laman yan. Kaya kung hindi isi-secure yan nung magpapadeliver, sigurado maraming coins na ang mawawala pag nawala yung small package na yan. Kaya iniingatan nila yan. Ilang balot. Ito 1914 yata ito. 10 centavo yun na USPI din. Ito naman ay USPI din na silver. 19 ano ba to? Ito lang.
natin. 1907, ayan. 1903 at saka 1907 ang halos nagka-doble-doble sa bili ko. Kaya malamang i-dispose ko rin yan. Yung mga 10 cents, 5 centavo, 20 centavo, yan yung mga binibili ko, 1 peso na silver coin. Ito naman is 1944. Ayan, 5 centavo siguro yan. I-research ko pa yan bago ko ilagay din dito sa aking channel. Kaya nag-i-enjoy din ako sa hobby ko na to dahil nalalaman ko yung story ng bawat coins natin at saka yung coins sa ibang bansa. Pero mas focus ako sa sa coins natin. Siguro yung mga galing sa ibang bansa kapag may nagbibigay sa akin, okay din naman. Pero sa ngayon, sa coins muna natin kasi kailangan malaman ko muna yun. Guys, ito, makikita nyo itong maliit na package na to. Maraming coins ang laman yun. Kailangan i-check mo yun maigi bago mo itapon. Kasi baka may maitapon kang coin, sayang naman. Ito yung isa. Ito, 20 centavos to na 1905. Medyo mahal din to kasi halos inaabot to ng almost 400 yata sa bidding. Maraming nagbibid yan pero luckily nanalo nga ako. Sayang din kasi yung opportunity kung papakawalan mo. Kasi sa iba baka mas mahal o baka wala ka nang makuha. Kung meron man, malamang medyo mataas na yung presyo. O baka hindi mo na kaya. Kasi pag hindi ko na kaya sa bidding, bumibitaw na ako. Eto na, doble din yung bili ko ng 1944. Pero okay lang yan, madidispose naman yan. Ito ay 10 centavos to. Basta guys, huwag kayong magbibid ng lalampas sa budget mo. Kasi imbis na mag-enjoy kayo din ang may hirap. Ito pa yung isa. Tingnan natin kung anong year. 1934. Ayan, medyo luma na siya. Actually, luma siya talaga. Tapos, 1934 na 5 centavo. Guys, iba-iba rin kasi ang mint niyan. Merong S, letter P, yung iba letter M. Ito guys, 1907 doon naman, double na. Ibenta ko rin yan. Kasi isa nga lang kailangan ko. Tingnan pa natin, ilang pa naman ito. So, ito naman yung isa pa. Ito, 1936 naman to. Pero 1 centavo siya. Kaya marami pa akong may content. Kailangan ko lang ng time para pag-aralan lahat. Isa-isa. Ito, 10 centavo naman to. Ang year nito ay 1921. At least, marami na rin madadagdag sa collection ko. Ayusin ko na lang. Ito naman guys, 1912 to, pero to, sa Amerika tong na to, coin na to. Alamin ko pa yung details nito. Pero silver siya. Ayan guys, wala na yatang laman. Hindi ko nabilang yung laman niya, pero madami-dami din. Wala nang laman. Sure na to. Pero ito sa baba, meron pang dalawa yata. Check ko lang to, tapos pakita ko rin sa inyo. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, Japan silver coin to. So, alamin ko pa kung ano yung nito, details nito. May damage yung coin, pero okay lang, silver naman. At ito namang isang to ay
Guys, yung mga papel na nakalagay dyan, lot number yan eh. Yan yung marker nung nagpapabid para hindi magkahalo-halo. Ito naman ay 1904 na 10 centavo. Marami-rami pa rin tayong kailangan i-collect, pero syempre kailangan din nating mag-budget. Hindi pwedeng bili lang ng bili. Kasi ito may mga coins na nandito, pero hindi yan kasama sa nabid ko, binili ko. So ito freebies to ng seller. Yan, nakakatuwa. Ang nakalagay 100 peso, malutong pa siya. Kaya di ba, nadagdag siya sa collection ko, pero hindi ko na siya bibilin kasi libre lang. Tapos ito, meron din mga iba't ibang bagsa na na coin. Hong Kong yung nakalagay. Ito namang isa ay Yuan. So China. Ito namang isa ay Yuan din. Same lang. Dun sa previous video ko meron na rin ako yan. Ito hindi ko alam kung anong pera to. At ito namang isa ay nakalagay Alaska 1959. So America ang nito. Ayan, Liberty to, $quarter. Ayan guys, maraming nadagdag. Ito yung last. Guys, actually hindi ako nagko-collect ng medal, pero nakita ko to walang nag-bid. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko. Tingnan ko kung may value o kung ano ibig sabihin nitong medal na to. Actually wala pa ako natatanong kung para saan tong medal na to at kung ano nakasulat, kasi Japanese yung nakalagay. Tanggalin natin yung balot para makita nyo. Luma na yung box niya, pero may nakasulat sa harap. Siguro maghahanap ako ng Japanese friend or marunong mag-Hapon para mabasa ito. Ayan kung ano yung nakasulat dyan at kung para saan itong medal na to. Siguro yung mga nagko-collect ng medal alam nila to, o baka meron na sila nito. Ayan, nagka-interest lang ako dahil mukhang maganda pa yung medal, but talagang wala akong idea kung para saan itong medal na to, yung paano ito na-achieve. Pero may pangalan na nakalagay. Kung alam niyo yung nakalagay, pwede nyo ma-comment dito para hindi na ako magtatanong. Guys, ayan, nakita nyo naman na legit na bumibili ko at nagbibid ng mga coins o iba't ibang currency. Kung meron kayo, pwede nyo naman ako i-message. Basta kaya ko naman yung price at wala pa ako nyan, sigurado bibilin ko yan. Basta wag nyo na lang kalimutan na i-subscribe ang aking channel, i-like nyo na rin, and also para ma-notify kayo kung may mga bago kong video or baka yung sobrang coin na nabili ko kailangan nyo, pwede naman natin pag-usapan. Actually hindi naman ako seller, collector naman ako, pero syempre yung mga sobra na hindi ko na kailangan, pwede nyong awitan sa akin yan. Ayusin ko lang para i-flex ko sa inyo kung gaano karami yung napanalunan ko sa bidding o nabili ko, at kung gaano rin karami yung freebies na natanggap ko mula dun sa nagpapabid. Guys, thank you sa panonood nyo sa channel ko. Until next time. So ipakita ko na rin sa inyo yung nasa baba nito ay puro freebies. Yung nasa taas naman yun yung mga napanalunan ko sa bidding. Halos magkasing dami na siya. Isama ko yung nasa unang package. Ayan, freebies versus dun sa napanalunan ko sa bidding. Thank you guys, until next time.